Pagkamatay ni Papa, parang naging anino si Ninong Adrian sa bahay namin, palaging nariyan, pero bihirang magsalita tungkol sa sarili niya. Kung may kailangang ayusin, siya ang nauuna. Kung may kailangang intindihin, siya ang huling umaalis. At kung may kailangang umiwas, siya rin iyon. Napansin kong nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Hindi na siya basta-bastang tumitingin. Kapag nagkakasalubong ang aming mga mata, siya ang unang yumuyuko. Kapag tinatawag ko siyang Ninong, may bahagyang pagigting sa kanyang panga, parang may salitang pilit niyang nilulunok. Isang hapon umuulan ng malakas. Galing ako sa eskwela at siya ang sumundo sa akin. Tahimik ang biyahe. Ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan at ang mahinang ugong ng makina. Naramdaman ko ang kakaibang bigat sa loob, parang may gustong sabihin ang katahimikan. "Kamusta ka?" Tanong niya, hindi tumitingin sa akin. "Okay lang," sagot ko kahit alam kong hindi iyon totoo. Huminto siya sa gilid ng kalsada. Dahan-dahan niyang pinatay ang makina at humarap sa akin. "Lia," sabi niya, mababa ang boses, "kung sakaling may mga bagay akong hindi masabi, sana maintindihan mo." Napakunot-no ako. "Bakit parang nagpapaalam ka?" Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa unahan, sa daang basang-basa ng ulan. "May mga damdamin," sabi niya sa wakas, "na kapag pinakawalan, sisira ng maraming buhay." Nanlamig ang mga kamay ko. Gusto kong magtanong pa pero natakot ako sa posibleng sagot. Pagdating sa bahay, mabilis siyang bumaba ng sasakyan. Hindi man lang niya hinintay na makapasok ako. Doon ko unang naramdaman ng kirot, isang damdaming hindi ko maipaliwanag, pero malinaw na masakit. Kinagabihan, narinig ko ang pagtatalo nila ni Mama sa kusina. "Adrian, sobra na," sabi ni Mama, pagod ang boses. "Hindi mo kailangang akuin lahat." "Kung hindi ako, sino?" Sagot niya. Pinangako ko sa kanya. Hindi ko na narinig ang kasunod. Umakyat ako sa kwarto, dala ang kaba at pagkalito. Bakit parang ako ang dahilan ng lahat? Mula noon sinubukan kong umiwas. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman, pasasalamat ba o takot. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas malinaw kong nararamdaman ang presensya niya. Kahit hindi siya nagsasalita. Isang gabi, nadatnan ko siyang nakaupo sa may balkonahe. Hawak ang rosaryo ni Papa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Ninong?" tawag ko. Napalingon siya, parang nahuli sa kasalanan. Mabilis niyang itinago ang rosaryo. "Pasensya na," sabi niya. "Hindi kita dapat ginising." Umupo ako sa tapat niya. Ilang segundo kaming tahimik. "Bakit ka umiiyak?" tanong ko. Napapikit siya. Isang luha ang tumulo. Isa lang, pero sapat para durugin ang dibdib ko. "Dahil mahal ko ang maling bagay," sagot niya. "At araw-araw mas lalo ko itong minamahal." Hindi niya binanggit ang pangalan ko, pero pareho naming alam. At sa gabing yon, doon ko napagtantong ang lalaking tinawag kong Ninong ay may lihim na pag-ibig, isang pag-ibig na kailanman ay hindi dapat isilang.